Pinakakansela na sa korte ng Office of the Solicitor General ang birth certificate ni Bamban Mayor Alice Guo. Maaari daw itong gamiting pangsuporta sa hiwalay naman na petisyon para mapawalang bisa ang pagkapanalo ng mayora. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kumilos ng Office of the Solicitor General o OSG para hilingin sa korte na kanselahin ang birth certificate ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, ang petisyon ay nakabase sa kabiguan ni Guo na sumunod sa requirement sa late registration ng kanyang kapanganakan. Hindi raw nagsumiti si Guo ng required supporting documents. Ama raw ni Guo ang nag-file ito at hindi si Guo na noon ay 19 years old na. May mga hindi raw tugma sa nakasulat sa kanyang birth certificate at sa iba pang public records niya. At ang pag-register daw ng local civil registrar sa kanyang birth certificate ay labag sa umiiral na regulasyon ng Philippine Statistics Authority o PSA. Isinampa ang petisyon sa Regional Trial Court sa Tarlac City. Paliwanag ni Guevara, makakasuporta ang petisyon na ito sa co-warrant to petition na magpapawalang bisa sa pagkapanalo ni Guo bilang mayor. Kung makakansela kasi ang kanyang birth certificate, sabi ni Guevara, mawawala ang pinakaimportanteng depensa ni Guo na siya ay Pilipino. Matatanda ang nagtugma ang fingerprint ng mayora sa isang Chinese national base sa findings ng NBI. Sa Department of Justice, may kinakaharap namang reklamong qualified human trafficking si Mayor Guo. Kaugnay naman ito sa labor trafficking ng mga nagtatrabaho sa POGO o Philippine Offshore Gaming Operator na iniuugnay kay Guo. Ang reklamo laman kay Guo at iba pang co-incorporators ng Hongsheng Gaming Technology ay isinampa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP Criminal Investigation and Detection Group. Inuugnay si Mayor Guo sa mga pogo sa Banban at Porac kung saan may mga dayuhang na-rescue na iligal na nagtatrabaho sa bansa. May reklamo din ng pananakit sa ilang pogo workers. Ayon sa abogado ni Guo, tignan ninyo ang ebidensya against Mayor Alice Guo. Papel, bill ng kuryente, letter of no objection, articles of incorporation. Itong mga dokumento na ito, hindi enough to commit the crime of human trafficking. There must be overt act. So itong kaso na ito, na final against her, mahina. With all due respect, mahina. Medyo pilit ho talaga. Nanawagan naman ng DOJ sa mga Pilipinong inilista bilang co-incorporators nang hindi nila nalalaman na humarap sa DOJ at magsumite ng counter affidavit. Mahirap talaga kung di sila magpakita, di sila sumagot at isipin nila na sapat na yung sinabi nila sa Senado, makakasuhan sila kung gano'n ang pag-iisip nila. At the same time, nanawagan kami sa kanila na tumulong sa kaso. Kung pwede, maghain ng sariling reklamo na finalsify, na ginamit yung kanilang identity. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Ang pagbabalik ng Philippine history sa curriculum ng mga estudyante ang isa sa utos ni Pangulong Marcos kay incoming Education Secretary Senator Sonny Angara. Ikinatuwa yan ng isang grupo ng mga guro pero dapat daw magamit ang pagkakataong ito para balikan ang madidilim na kabanata ng bansa, kabilang na po ang martial law. Nakatutok si Ivan Mayrina. Habang nasa Sulu para mamigay ng ayuda kaninang hapon, natanong ang Pangulo tungkol sa mga plano at direksyon ng DepEd sa pamumuno ng itatalagang kalihim na si Senador Sonny Angara. Kasama sa utos si Marcos kay Angara, paigtingin ang pagtuturo ng kasaysayan sa Pilipinas. The one thing I asked of him was to please teach our children Philippine history. Because I have seen my children's workbooks and there's very little said about the history of the Philippines. And that is so, for me, that is so important. Matatanda ang walang dedicated Philippine history subject sa high school curriculum simula noong 2014. Sabi ni Marcos ang gusto niya, may paliwanag sa mga estudyante ang mga implikasyon ng mga nangyari noong nakaraan sa kasalukuyan. Kaya ganito kami, kaya ganyan ang ugali namin dahil sa aming kasaysayan. And that's the one thing that I asked of him, that's in the curriculum. Kamakailan tinanong ng media si Angara tungkol sa utos na ito ng Pangulo. Yung making history interesting for our young people. So they learn the lessons also. Matatanda ang naging kontrobersyal ang DepEd nang lumabas ang isang memo sa curriculum ng araling panlipunan sa grade 6 patungkol sa martial law. Sa halip na gamitin ang katagang diktadura Marcos, gagawin na lamang itong diktadura. Sabi noon ng DepEd, hindi ito paraan para baguhin ang kasaysayan.
Pabor ang Teachers Dignity Coalition sa utos ng Pangulo na paghusayan ng pagtuturo ng Philippine history. Dapat daw magamit ang pagkakataong ito para balikan ang mga masasamang nangyari sa nakalipas upang maunawaan ng mga bata at hindi na nila payagang ito'y maulit pa. Ito yung paraan para magturo ng kasaysayan, magturo ng nasyonalismo, ng patriotismo sa ating mga kabataan. Higit pa ito sa pakantahin sila ng mga kanta o mga oath. Kaya napakahalaga po nito. Ito yung pangalawang dimension ng issue. Una, ano yung ituturo, ano yung content ng ituturo doon sa Philippine history. At pangalawa, paano ito ituturo. Alam naman natin na in the recent past, halos wala na tayo ng mga libro na ginagamit para sa ating mga bata sa public schools natin. So siguro dapat ito'y matupad na sa pagkakataong ito. Sinisikap pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng palasyo ukol dito. Isa pa sa pinatututukan ni Marcos si Angara ang iangatang employability o kakayahan ng mga senior high school graduate para makahanap agad ng trabaho. Isa sa mga layuning hindi nakamit sa ilalim ng K-12 program. Isa sa mga mayakda ng batas sa ito si Angara. We have to do something else. Gusto rin matugunan ng Pangulo ang pangungulilat ng mga batang Pilipino pagdating sa mga international test. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Bumagal ang inflation sa bansa ngayong buwan dahil sa mas mababang presyo ng kuryente at transportasyon, ayon sa Philippine Statistics Authority. Pero hindi raw yan ramdam ng mga mamimili. Nahirap pa rin ngayon dahil sa mabilis pa ring pagtaas ng presyo ng pagkain. Nakatutok si Darlene Carr. Sa unang pagkakataon ngayong taon, bumaba ang buwan ng inflation rate o bilis ng pagtaas ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Ayon sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumagal sa 3.7% ang inflation noong Hunyo. Mas mababa ng 0.2% kumpara noong Mayo. Nag-contribute ng substantial doon sa pagbaba ng overall inflation. Sa month of June ay yung reduction sa price ng electricity. Ang second na nag-contribute sa overall inflation reduction ay of course yung transport dahil mababa yung presyo ng gasolina. Matatandaang natapyasan ng halos 2 piso kada kilowatt hour ang singil sa kuryente noong Hunyo. Nagkaroon din ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa unang linggo ng Hunyo. Ang pamilya ni Zenaida Soliven, bumaba raw ng 1,000 piso ang bayarin sa kuryente. Sa kabila niyan, mas nahihirapan pa raw si Nanay Zenaida na pagkasyahin ang budget dahil sa taas ng presyo ng ibang bilihin, lalo na ang pagkain. Ay naku, Diyos ko, mas mahirap ngayon. Hindi na magkasya sa amin ang 500 sa isang araw. Hindi na kasya. Isang kainan lang, may 300. Dati nakakatipid ako, 200. Nakakaulam na kami. Ngayon, hindi pwede. Sinasalamin ng datos ang karanasan ni Nanay Zenaida. Bumaba man yung pangkalahatang inflation, tumaas naman yung food inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pagkain, partikular sa gulay, karneng baboy at karneng manok. Ramdam na ramdam yan dito sa Mega Q Market sa Quezon City. Sabi ng mga nakausap kong vendor at mga mamimili, lahat sila pare-pareho ng hirap sa pagbabudget dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon. 40 hanggang 100 pesos ang itinaas ng presyo ng iba't ibang klase ng gulay dito sa Mega Q Market. 10 hanggang 40 pesos naman ang itinaas sa kada kilo ng karneng baboy at manok. Kasi nga pinagkataka namin bakit mataas ang baboy, matumal naman. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, ang pagtaas sa presyo ng gulay ay posibleng dahil sa pagsisimula ng tag-ulan. Ang pagtaas naman sa presyo ng karneng baboy at karneng manok ay dahil sa tumaas na bilang ng mga kaso ng African swine fever at ang pansamantalang import ban sa poultry products mula Amerika at Australia. Sa isang pahayag, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na patuloy silang makikipagtulungan sa ibang ahensya ng gobyerno at sa iba't ibang sektor para masiguro na mayroong sapat at abot kayang supply ng pagkain ang mga Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. All your disinfection needs in one ang peg ng innovation natin today. At ang gagamitin lang para ma-produce yan, asin, suka at tubig. And did I mention, portable na rin ito? Tara, let's change the game!
Proper disinfection is key para iwas sakit. Ang device na susubukan natin today, kayang gumawa ng isang uri ng disinfectant gawa lamang sa asin, vinegar o suka at tubig. Tara! Yan ang Hoclomac, isang mobile and portable device na kayang mag-generate ng disinfectant called hypochlorous acid, proven and tested disinfectant na maraming gamit. Mas effective pa sa alcohol-based disinfectant at bleach-based solution with its potential. Pinondahan ito ng DOST, Philippine Council for Health Research and Development. And the brains behind the innovation? Ang team ni Dr. Francis Uy. Ang problem during that time is yung ginagamit para mag-produce nito ay imported at malalaki, no? Malalaking industrial type. Ganon. So ang naging innovation po natin, ginawa nating mas portable, mas maliit at mas mobile siya para kahit sa mga small clinics or sa mga hospitals. Ngayon, kasama na ito sa mga ibibida sa World Invent Singapore Name 1. Ganito kadali kung paano gawin itong disinfectant na gagamitin natin sa Hoclomac. Una muna natin ilalagay itong 20 grams of salt. Ito yung 1 liter of water. Pipiliin ang level ng concentration at i-generate. Inimix na po muna yung salt and water. And after 1 minute, magsa-start na po yung electrolysis process. At saka natin ihahalo ang vinegar para ma-balance ang pH level. After 5 minutes, we got our disinfectant. Kasi if the pH is higher than 6 or 7, ang solution po natin is bleach. So, kailangan po natin siya ma-maintain between the values between 4 and 6. Pag nag-cross siya dun sa bleach area, bakit natin iniiwasan? Mas ano na po siya, irritant na po siya sa skin. Ito po yung larger scale nung Hoclomac. Ito po pwede ito as much as 1 gallon. Meron siyang, as Engineer Carissa mentioned earlier, meron siya nung very high concentration. Just with the click of the button, once we load all of the ingredients, magdi-dispense na po siya. Amazing. Based on concentration, mas mataas ang concentration, yung mas maduduming mga bagay. Pag binaba natin, pwede apply sa as much as alternative sa alcohol. In other industries, actually, it's used to wash mga food, mga meat, mga vegetables, mga ganyan. Bukod sa mas madali itong madadala sa mga klinik at ospital sa remote areas, low cost din ito. That's it mga kapuso, isang magandang bunga ng pandemya ang ating innovation na maraming mapaggagamitan, lalong-lalo na sa health sector natin. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Lalo pang umiinit ang mga eksena sa Widow's War ngayong isa na ring palasyo, si Sam, played by Bea Alonzo. Pero kung sinong papatay sa kanyang asawa, misteryo rin daw kahit kay Rafael Rosel na siyang gumaganap bilang Paco Palacios. Makichika kay Aubrey Carampel. George? Ikaw ang asawa ni Basil? Mas tumitindi ang tensyon sa pinakabagong GMA Prime series na Widow's War. Dahil yan sa unexpected na pagkikita ng mga karakter ni Bea Alonzo at Carla Abellana na sina Sam at George, na from ex-BFFs, mag-in-laws na ngayon. Idagdag pa ang matinding disgusto ni Aurora, played by Jean Garcia, sa bagong manugang. Ikaw naman kasi, you should have listened to me. So ano nang mangyayari ngayon? Non-stop war of the wives? Don't talk about my wife. At ang mas tumitinding rivalry sa pagitan ni Paco at Basil Palacios, mga karakter ni Rafael Rosel at Benjamin Alves. Ang mga pangyayaring yan, papunta na raw sa mas intense pang magaganap sa kwento. Just as exciting for the whole cast and crew din kasi kami din, hindi namin alam yung story, i-arte lang namin. So anytime pwede din kami ma-surprise.
At ang hindi raw dapat palampasin, ang mangyayaring misteryosong pagpatay kay Paco. Kahit si Rafael, hindi raw alam kung sino ang pumatay sa kanyang karakter. I have my suspicions already. So sana din pag napanood ng mga tao, may suspicions din sila. At sana tama yung suspicion nun kasi ibig sabihin magaling ka manghula. Pero ang mga suspect, hindi lang daw iikot sa pamilya Palacios dahil may mga sekreto ring itinatago ang mga tauhan sa Palacios Estate. Kagabi, may pasulyap na rin sa mga tauhan sa Palacios Estate tulad ng karakter ni Royce Cabrera na si Jericho Domo. Siguro masasabi ko lang, subaybayan nyo gabi-gabi yung Widow's War, tapos alamin nyo or husgahan nyo isa-isa bawat character na pinapakita kung anong involvement nila with the Palacio family. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Gumagawa na po ng hakbang ang DFA para masagip ang isang grupo ng mga Pilipinong biktima umano ng human trafficking. IT expert daw sa Thailand ang alok sa kanilang trabaho, pero sa isang crypto farm sa Myanmar pinagtrabaho. At nakatutok si JP Soriano. Taong 2022, nang isiwalat sa Senado ang mapait na sinapit ng ilan nating kababayan na inalok ng trabaho sa Thailand pero dinala sa Myanmar at ginawang scammer. Ang modus na yan, sinapit din ng isang grupo ng mga Pilipinong nagpapasaklolo ngayon sa Department of Foreign Affairs. Batay sa ulat na nakarating kay DFA Undersecretary for Migration Affairs Ed De Vega. There will be sa internet promises of jobs as computer experts or IT, ganon, specifically in Thailand. And since we don't need a visa to go to Thailand, sabihin lang, punta kayo doon and then you'll get a job there. So they'll get to Bangkok and from there dadalhin sila kung saan, usually Myanmar, although sometimes napupunta sa Laos or sa Cambodia. Nakikipag-ugnayan na ang DFA sa mga kinauukulan para sa agarang rescue sa kanila. Paalala ng DFA sa mga gustong magtrabaho abroad. If you're going to work, kailangan meron kang work visa. Kailangan ipoprocess yan. And if it sounds too good to be true, it is not true. Sa pulong ng Ministro ng Thailand at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, tinalakay ang pagbuo ng mga konkretong hakbang upang matugunan ang mga human trafficking cases. We will push for coordinated ASEAN-wide actions to crack down on these criminal networks and provide assistance to victims. Nauna nang sinabi ng ASEAN na kabilang sa mga pangunahing agenda nila ay ang pagtugon sa kaso ng human trafficking sa rehiyon. Ang Santo Papa nagpaabot ng mensahe sa pamamagitan ng Secretary for Relations with States of the Holy See na nasa Pilipinas ngayon. Hiningi niyang aksyonan na ang problema sa human trafficking. Ayon sa Vatican, ang tunay na ugat daw nito ay kahirapan at korupsyon sa mga bansa at institusyon. If we are going to combat effectively this toxic scourge, we must block its tributaries and address its root causes, such as extreme poverty, corruption in governance, injustice, and exclusion in the economic field. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pag-aayos ng annulment kapalit ng 180,000 pesos pero peke ang mga papeles. Yan ang modus ng nag-ala fixer na nag-aalok pa raw ng installment na pagbabayad sa kanyang serbisyo. Tunghayan sa aking pagtutok. Happily married ang pregnant ginang, may kakaibang racket. Nag-aayos daw siya ng annulment para matuloy ang inaasam na hiwalayan ng kanyang mga customer at ang siste. Flexi payment ang kanyang ino-offer. Hiwalayan now, pay later. Around November, may nakita akong post niya na need niya ng 10 members for paluwagan, rush annulment. Ang kabuang singil daw ng nag-aala fixer na si Aliasarina, 180,000 pesos. Pero dahil wala siyang ganoong kalaking halaga, inalok ni Rina si Angel ng annulment paluwagan. 15,000 monthly in 10 months. Pero kailangan magbayad ka ng 35,000 na cash. Pero matapos mahulugan ni Angel ng 180,000 pesos, nag-chat si Rina para sabihing na-scam daw siya ng kanyang tagalakad ng mga papeles. Nung tumawag siya sa akin, sinabi niya na scam siya ng processor. After
ma-full payment, 2 days, may pinadala na siyang document sa akin ng annulment ko. Pumunta ako dun sa branch 24 ng Regional Trial Court sa Manila. Kumpirmado ang mga papeles na ibinigay sa kanila ni Rina, peke at walang bisa. Matapos manghingi ng tulong ng biktima sa CIDG Bulacan Provincial Field Unit kasama ang resibo, isinagawa ang isang entrapment operation. Dinala ang suspect sa custodial facility ng Bulacan. Depensa ni Rina. Biktima lang siya ito talaga. Bakit hanggang ngayon ginagawa mo? Hindi na po siya, Sharia po yun. Yung Sharia po. Yung annulment po talaga. Yung complaint nila, ma'am. Naharap si Rina sa kasong estafa at falsification of public documents. Abangan ang buong kwento sa resibo ngayong linggo. Planong magsagawa ng sariling investigasyon ni Senador Robin Padilla kaugnay sa lumobong gastos ng ipinatatayong new Senate building. Kahapon naghain ng resolusyon si Padilla para mag-imbestiga ang pinamumunuan niyang Senate Committee on Public Information and Mass Media kaugnay sa issue. Sabi ni Padilla, kailangan malaman ng publiko ang proseso sa pagtatayo ng new Senate building, kabilang ang pagtaas ng gastos na umabot sa 23 billion pesos. Hakbang anya ito para hindi mawala ang tiwala ng publiko sa Senado bilang institusyon. May ginagawa ng review ang Senate Accounts Committee na pinamumunuan ni Senador Alan Peter Cayetano kaugnay sa new Senate building. Noong isang araw nauwi ang pulong sa sagutan ni Senador Nancy Binay at Cayetano. Sabi ni dating Senador Panfilo Lacson na naging chairman ng Senate Committee on Accounts, mahirap panoorin ang sagutin ng dalawa. Sabi ni Lacson, may inaayos siyang pulong nilang tatlo sa hiling ni Binay at pumayag na raw si Cayetano pero wala pa itong schedule sa ngayon. Updated sa real-life happenings kaya certified trending ang bagong character sa hit series na Abot Kamay na Pangarap. Sounds familiar daw sa netizens ang ilang linyahan pero ang gumaganap sa role na si Pinky Amador aminadong na-challenge. Makichika kay Aubrey Carampel. Pampaswerte o malas. Ladies and gentlemen, my only living daughter, Morgana Go. Sa pagpasok ng bagong karakter na ginagampanan ni Pinky Amador sa hit afternoon crime series na Abot Kamay na Pangarap. Hello! Kung magulat naman kayo, para kayo nakakita ng patay na biglang nabuhay. Napatanong ang ilang netizens, bakit it sounds family? Familiar. Kung ikaw nga si Morgana Go, magkwento ka nga tungkol sa buhay mo. Anong klaseng childhood meron ka? Ang maalala ko lang, lumaki kasi ako sa farm. Kasama ko yung papa ko. Laro ang post sa ex ng karamihan na napahagalpak daw sa katatawa sa eksena kahapon. Biro pa ng ilan, sa haba ng serye, updated na rin sa happenings ang mga karakter. May natandaan ka ba sa pagkabata mo? Like, kababata? Wala akong maalala, Your Honor. Hindi kami nakikipagbiruan, Miss Go. Kayo naman, masyado naman kayong seryoso. Pinapalahitan ko lang yung usapan. Si Morgana Go ay ipinakilala ni Madam Chantal played by Pilar Pilapil na kanyang only living daughter at identical sister ni Moira Tanyag. Pinanganak po siya sa farm, medyo mahirap lang daw po sila, tsaka lumaki siya kasama ng papa niya, tsaka si Teacher Juvelin.
Kwento ni Pinky nang mawala siya ng ilang linggo sa serye para magbida sa isang stage play sa Singapore, pinag-uusapan daw ng creative team kung paano magiging pasabog ang kanyang comeback. Tama-tama sumabog yung hearings. So sabi, teka muna, what if gawin nating Chinese-inspired tapos may mga ganong kaganapan for the relevance? Mas challenging lang daw ang kanyang bagong karakter dahil mayroon siyang prosthetics at kailangan niyang matutong mag-Chinese. Buti na lang daw at to the rescue as Chinese tutor si Doc RJ Richard Yap. Kailangan din daw niyang mag-aral ng wushu. Pero bukod kay Morgana, 2 bagong karakter pa ang nakilala. Ang half-sister niyang si Wushi G, played by Gladys Reyes, at ang hitman niya na ginagampanan ni Mark Heras. Maraming tinatagong sekreto si Morgana Go. Marami silang pinaplano kasama ng kanyang mother na si Chantal Dubois at ang kanyang half-sister na si Nushi G. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.